So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pang 7 review natin sa 1 Minutes Luzon 2. Hindi ko na iisa-isahin yung mga battles na na-review natin. Check nyo na lang po sa channel natin yung 6 at ito yung pang 7 battle na review natin. So meron pa tayong 3 battle na re-reviewin sa 1 Minutes Luzon 2. Sa pagkakaalam ko, yung Dodong Saipa, yung Marichu, hindi ko na alam kung sino yung isa. So, basta, yun pa yung mga re-review natin. Pero so far, after nung after natin reviewin yung Dodong Saipa vs Crime, since wala pang bagong upload ang 1 minutes, baka mag PSP muna tayo. Balik muna tayo sa PSP. So, tignan natin kung makakahabol yung dalawang natitirang battle sa 1 minutes para tuloy-tuloy rin yung ano natin, yung review natin sa ibang mga especially PSP. Marami akong utang sa inyo sa PSP, 'di ba? So ngayon, Don Rafael versus Eds. Si Eds, syempre, alam na natin yang kilala na natin yan, na review na natin ng ilang beses si Eds sa Motus. Si Don Rafael, alam ko isang beses ko pa lang siya na-review against Smart 3 sa Pulo. So ito yung second time na ma-review ko siya. So itong battle na to para sa akin, it's Pulo versus Motus, no? So yun, magandang bakbakan to. Huwag natin patagalin to. Let's go. Rafael, pinili niya mauna si Eds. Tigil sa minuto dapat to. Pakinggan natin unang banat 1 Minutes Luzon 2. Eds. Yo. 1 minutes ni M-Zite. 1 minutes ni M-Zite. Solid. 1 minutes ni M-Zite. Obvious ang pakay ng Motos, di ba? Solid iho. Na ibabayas namin kayong lahat at mismong si Arik ang OP dito. Motos game! Zite! Ayos lineup natin Buti na lang hindi mo sinama si Martring tanga. Dahil baka i-bash ka na naman at mabad trip ka na. Kaya bago ko magsimula ng ginagawa mo rito, boy, bash trip ka pa. Pagtapos ko sa PSP, tinapat ako dito sa galing Pulong, napili na boss daw. Bakit ako mauuga ng Don Rap? Haligi ko yung Don Pau, go loud. Di ba dinis nyo taga Motus? Maangas kayo? O ngayong marami kami. Palagban ako? Bayag dala nyo? Putang ina, dapat asahan na to na kung magkarambulan ngayon dito, gago aawat ako kasalo sa tournament nyo. Pinakatumatak na linya ng grupo niyan? Guess what? Parating pa lang kami. Parating pa lang, tangina mo, naggalat ka nga lang. Ano gago, sakit? Champion nyo yun sa Pulo, tas si Charisma, unang panalo ni Bagsik. Ganyan sila sa liga nila. Puro yabang. Talagang sinulit yung best chance. Yan ang trademark ng taga-Pulo. Biguin si Shernan. Magkaiba tayo ng ligang pinanggalingan. Pero nakapasok kayo rito kahit mabaho kayo. Alam nyo... Magkaiba tayo ng ligang pinanggalingan. Pero nakapasok kayo rito kahit mabaho kayo. Alam nyo na to. Kasi kung si Raf, yan, tas nasa flip-top na Motos MC rin ang unang tatalo sa'yo. Galingan mo. Raf yan... Wait lang. Intindihin natin yung yung laro ni Eds doon sa Rafael tas Rafian na si Wilson. Pasok kayo rito kahit mabaho kayo. Alam nyo na to. Kasi kung si Raf, yan, tas nasa flip-top na Motos MC rin ang unang tatalo sa'yo. Galingan mo. Motos MC rin ang tatalo sa'yo. Okay. So, Class G. Okay, Class G yung yun yung reference na ginamit ni Eds. So, pero sige, unahin na natin yon. Raf yan na Don Rafael, Raf. Tapos Raf yan na si Wilson na champion ng FRBL. Tapos yun yung laro niya Raf yan, tapos Rafael, no? Tapos pinag-compare ni Eds yung Battle MC na pinanggalingan ng mga tumalo doon kay Rafian, which is si Class G. Tapos
parang ginawa niyang reference yung ang unang tatalo sa'yo is taga Motus din na Rafael. Okay, so malinaw naman yun, understandable naman yung linya na yun ni Eds, pero sayang lang kasi ang ganda na ng umpisa niya, kaso nawala siya kaagad. Nagkaroon siya na agad ng starter, ng starter, sorry. Nagkaroon agad siya ng mga slip ups ng starter. Kaso ang ganda ng punto ni Eds, 'di ba? 1 minutes na Emzite, 'di ba? 1 minutes na Emzite. Natawa ako dun sa 1 minutes na Emzite, tapos gagawin nating OP si Arik dito sa Smotus game. ang ganda nung ano nun, ang ganda ng umpisa ni Eds. Kaso nga lang, ayun nga, stutters, sleep ups, diba? So malaking factor yon dito sa 1 minutes, kasi sabi ko nga sa inyo, 1 minuto lang kailangan makapag-generate ka agad, makapag-execute ka agad ng maayos na linya, ng mga punches, kasi 1 minuto lang to, diba? So parang one miss you die, parang ganon. Pero yun, so far nakabawi naman si Eds sa later round, pero syempre malaking factor pa din yung pagkakaroon niya ng stutter sa early round niya. Bakit sa mga hindi nakagets naman dun sa 1 minutes na Emzite na linya ni Eds, kung titignan niyo yung lineup, sobrang daming Motus MC dito, 'di ba? So hindi ko na isa-isahin. Kung gusto nyo, tignan nyo na lang yung poster ng 1 minutes Luzon 2. Ang daming Motus MC doon. Kaya yun yung sinasabi ni Eds doon. Pero yun, sayang kung naitawid ni Eds ng maayos at malinaw yung round 1, possible na maganda pa yung build niya ng wall, no? Pero yun, let's see kung paano babawi si Rafael dito. Unang banat, pakinggan natin. Yo, freestyle muna. Taga Romblon ka pala? Damn! Galingan mo, Romblon James. Okay. Siya! Si ETS! Hanep! Pambihira ka, boss! ETS? Ano yan? Bisayang di naniniwala sa Diyos? Flip that game! Alam niyo pinagkaiba namin sa mga liga? Pogi kami. Nox! Sa laban nila ni Prince, yan ang binanggit niya. Nung sinabi mo yun, feel na feel ngumiti ni Emzite nang di nakalabas gilagid niya. Sobrang pangit considered as anal pag tsumutsupa tong gago. At ganyang mga mukha din yung dahilan kung ba't natutumakbo yung kabayo. Sa loob ng sasakyan ka na buo! Grabe. Sa loob ng sasakyan ka na buo! Grabing car accident yun, tanga ka. Pero treasure pa rin tingin na magulang niya sa kanya, o dapat tinago ka na lang. Sobrang liit mo nung pinanganak ka na pagkakamalan ka na remote. Premature. Sobrang liit mo nung pinanganak ka na pagkakamalan ka na remote. Premature na pangit tinted incubator mo. Pero hindi, mabait to, Sets. Sa totoo lang, sa buhay, pagpapalain ka niyan. Kahit basang-basa na to ng ihi nyo, basta magtabi-tabi kayo kahit late na, nagpapatawad pa yan. Pero inasar mo pa dyan sina si Calix, yabang mo talaga, Hornswoggle. Yabang mo talaga, Hornswoggle. Pues di man ako si John Cena, ibabalibag ko tong hambog na nangangailangan ng attitude adjustment. Yung simpleng iguana dito sa atin, nagiging sigsigad sila pag dinadala sa kanilang mundo. Effortless ka magsintas ng sapatos, di mo na kailangan yumuko. I'm just setting their expectations kung gaano ka kababa, kaya talagang pupuruan ko yung height mo, men. Kasi alam kong i-justify din ang performance mo ngayon na wala talagang edge na dapat tingalain. Game? Ano banat? Gagin, lakas ni Rafael dito. Second, sabi ko nga sa inyo, ito yung parang sa pagkakalam ko, ito yung second time na marireview ko si Rafael, kasi yung first is yung battle niya kay Martry, di ba? And para sa akin, hindi pa naman masyadong tumotodo si Rafael doon, kasi based sa pagpapakilala kay Rafael noon is parang bagong balik or kababalik pa lang niya. So yung expectation ko that time is hindi pa ganun kataas, no? Then yun, syempre yun yung naging basis natin, yung performance ni Rafael dun sa laban niya kay Martry. Although panalo siya dun,
Pero iba yung Don Rafael na napanood ko dito. Okay, so mas effective. Halo, no? Halo yung bara sa jokes, no? Nakapagitna yung mga jokes niya dun sa mga setups niya. Ang galing. Na gustuhan ko yung yung performance nito ni Don Rafael. And syempre in terms of performance, kay Don Rafael yon, kasi kita niyo naman nagkaroon ng stutter si Eds sa umpisa ng battle na to. Then sa effectivity siguro sa mga suntok na lumand, sa mga punchlines na direkta kay Eds, masabi ko rin na lamang si Don Rafael doon. So ayun, dikit lang tong round 1. Pwede kang tabla yung round 1 eh, 'di ba? Pwedeng tabla yung round 1, pero kung bibigyan ko ng tabla yung round 1, para sa akin sobrang unfair noon, kasi hindi naman minimal yung slip ups ni Eds dun sa round 1 eh. 'Di ba? Yung umpisa pa lang yun, men. Okay na sana, kaso umpisa pa lang. Syempre ayun, yung impression sa ng ng tao, ng crowd, is hindi mo na matutuloy na maayos yung round. Syempre andun na yung pressure sa 'di ba? Pero although naitawid naman ni Eds yung round 1 niya, pero para sa akin hindi na ganoon ka-impactful yun, kasi nga may nagkaroon siya ng dapa dun sa sa round 1. So para sa akin nakaka-apekto talaga yun. Pagdating sa round 1 ni Don Rafael, hindi ko na isa-isahin yung mga effective lines ni Don Rafael, pero para sa akin nakuha ni Don Rafael yung round 1. Ang ganda nun eh. Magbabara siya, tapos nakapaloob yung jokes, tapos linya ulit, tapos jokes ulit, tapos bara na naman. So alam mo, ang ganda nung execution, ang ganda nung pagkakatahi ni Don Rafael dun sa mga verses niya. So tignan natin sa round 2 and 3, baka mas maging pulido yon, mas maging maayos yung timpla, 'di ba? So tignan natin. So dito yung round 1, actually gusto kong itabla to, pero syempre nakikita ko yung performance eh. So bigay natin ng sobrang gahibla yon kay Don Rafael ng score na 9-8. Alam mo, Don Raf, concern si Sir sa karir ko dahil alam niyang may mga laban akong masakit na mga talo. Kaya nga hinarap ako sa iyo, DR, para ma-check ni Ari kung magaling ba talaga ako. Oo, mahilig mag-doktor. DR, doktor. Linya ng iba kanyang pinapalitan, wala nang mas titindi pa dyan. Kasi kung ikaw mismo magsusulat, alam mong hirap kang maintindihan, tingin mo. Bakit ka nandito? Magbigay ka ng dahilan. Sige nga, isip ka gago. Kung may potential ka ba talaga o hindi na kayo makakagat sa masa yung ngipin ni Zaito? O baka sabihin mo kailangan ulit ni Arik ng pangit sa liga para sa views? Totoo naman. Ganun na, di ba, boss? E di lalong hindi ka tatanggapin niya, lalo't pasok na si Andros. Ako, matagal na ako dapat nandito, kaso lang nagka-pandemic. Shit, biglang lockdown. Pero congrats, nakapasok na rin siya ng 1 minute. Palakpakan! Ew, pinag-try out. Alam mo na dapat pinagkaiba natin. Hindi ko kailangan sumipsip, magkampiyon para mapiling isabit. At higit sa lahat, nag-flip top ako nang hindi sinishare yung DP ni Arik. Pukin ang ina mga anak ko. Alam kong masakit ang susunod kong sasabihin, Don Raf. Humihina ka na, Chong. Pero magpasalamat ka pa rin sa akin, ako dahilan kung bakit kumikita ka ngayon o bakit. Yung ideya ng business mong tapsiyan, kanino galing? Di ba sa akin? Sabihin mong hindi! Silog maling! Time! Gayahin mo si Karisma, promote ka. Okay, Eds! Kulang sa DN, Eds. Okay, so, ayun. Andun yung mga punto ni Eds, andun yung setups, andun yung mga suntok, pero hindi dumidiin eh, 'di ba? Hindi dumidiin, hindi ganoon ka-effective. 'Di ba? Tumatama siya kay Rafael, pero hindi siya ganoon talaga tumatagos, no? Iba yung punchlines na ini-execute ni Eds dito, no? Parang hindi ganoon kabigat. So, yun lang, pinakinggan ko yung buong round 2 ni Eds. Okay naman, malinis, nakabawi siya sa performance, pero sa bigat, sa DN, medyo nagkulang, no? So ayun.
Yun lang yung masasabi ko talaga as in. Yo! Ba't daw ako nandito? Pambihira to. Mamaya pagkatas kitang talunin yung dahilan, makikita mo. Okay, game. Bago ako magsimula, sino dito nakakilala kay Ice? Kahit pa paano? Yung mga battle sa'yo pag... Oh, meron. Kay Paldogs? Oh, meron din. Okay, game. Sila ni Ice nag-aagawan kay Paldogs. Ha! Hindi ko yan limot. Dalawang baklang nag-uunahan makalaplap ng bingot. Gago. Iniwang ka na syota mo kasi pag nagsi-69 kayo, hinlalaki mo sa paa yung nasusubo niya. Gago. Hinlalaki mo sa paa yung nasusubo niya. Kasi ipapalit mo Paldogs lang, puta nauulol ka ba? Pero, change topic. Proud atheist na mukhang Santo Niño. Gago. Tang ina. Proud atheist na mukhang Santo Niño. Ito yung buhay na patunay kung ba't importante ang contraceptive. Ironic yung pagkatao, parang sugar maming diabetic. Pero nagpa-practice tong Santo Niño na to tuwing alas 3. Natatakot na yung pamangkin Ay, mo. gago. Tang ina, gets ko na. Ang dami ko nakikitang share sa Facebook na Santo Niño nyo ng alas 3. So, ganun. Tapos, akala ko memes lang talaga siya. Sineshare din kasi nila Eds eh. Friend ko si Eds sa Facebook. Sineshare nila Eds, nila Blaser. Sila Blaser ba? Basta, sila Beans, sila Vicente, sineshare nila. So, akala ko parang wala lang. Tapos ngayon, maririnig ko kay Don Rafael. Okay. Pagkatao, parang sugar maming diabetic. Pero nagpa-practice tong Santo Niño na to tuwing alas 3. Natatakot na yung pamangkin mo. Nagpa-practice tong Santo Niño na to tuwing alas 3. Natatakot na yung pamangkin mo. But we all here somehow for the money, kaya wala akong paki sa santot profit yung kukuhain ko. Simpleng 80s ka lang. Ako Mephisto, makasalanan, wag kang sa demonyo sasabay. Kung nag-ahabol ka ng titulo sa pulo, dito kita sa flip-top bibigyan ng rights. Di napansin ng tadhana yung pagtalon mo ng bagong taon, paano sa ilalim ng lamesa mo ginawa? Pero may na... Diba? Sa ilalim ng lamesa mo ginawa? Putulin ko lang saglit ha. Diba? Ganon kasiksik yung mga verses ni Don Rafael. Kasi, ano na eh, diba? Punto na, punchline na, tapos, alam mo yun, seryosong atakin. Tapos bigla magsiswitch siya, bigla sa jokes, no? Linya na pag dineliver niya is nakakatawa yung yung impact sa crowd. Kaya ano yun, mahirap yung ganong estilo kasi syempre yung kiliti ng nanonood, kiliti ng nakikinig is naka-focus na dun sa tangina, seryoso na to ah. Tapos biglang babaliin ni Don Rafael, gagawin niyang magaan ulit, jokes ulit, tapos mag-switch ulit sa seryoso. So mahirap gumawa ng ganung sulat. Kaya props doon kay Rafael, ang galing nun. Diba? Marami pa akong sasabihin pero patapusin muna natin siya. Di napansin ng tadhana yung pagtalon mo ng bagong taon, paano sa ilalim ng lamesa mo ginawa? Pero paano sa ilalim ng lamesa mo ginawa? Pero may natamo pa rin to swerte sa pagtalon, ang kaso maalas lang na dito ka sa harap ko bumagsak. Pero hindi, deserve natin to pareho. Matyagang naghukay at kung usapang lalim, well, kaya di nyo masusukat pare. Di nyo na rin kailangan maghalongkat ng ginto sa underground, nagsisilabasan na kami. Pero ulul, bumabanat yung kagrupo mo ng Rizal Lasir. Bumabanat yung kagrupo mo ng Rizal Lasir. Kaya wag kang feeling best. Kung tingin mo, panahon mo to, ako si Magic Johnson, ang magdodomina sa dekada ng ETS. Ang cool lang mag-perform ni Rafael no? So, gusto ko yung delivery niya. Gusto ko siya mag-perform. So, sana mapanood ko pa yung mga battles ni Don Rafael sa Pulo, or sana mabigyan siya ng spotlight sa Motus, no? Pero nakakita ako ng battle MC na naman na kaabang-abang.
So props kay Don Rafael. Gusto ko yung approach niya. Gusto ko kung paano siya magtahi ng mga verses. Gusto ko yung pagmimix niya ng bara, jokes, seryoso, jokes, bara, punchline. Ang ganda di ba? Ang ganda. Ang sarap pakinggan nung ganong klaseng timpla. Kasi hindi ka mag-focus, hindi ka mauumay sa puro jokes, puro suntok, puro punchline, puro, alam mo yun, basta sobrang balance. So, props kay Don Rafael. Gusto ko yon. Pero hindi ko pa rin ibibigay ng perfect yon para sa kanya. Pero yung round na yon is malino yon kanya. Kay Eds naman, sabi ko nga, nakabawi si Eds sa round 2 sa linis ng performance, pero sa DN ng punchline, sa DN ng sulat, sa DN ng haymaker is, 'di ba? Hindi totally bumabaon kay Don Rafael. Unlike kay Don Rafael, kapag bumanat siya, kahit jokes yon, sa pool talaga si Eds eh. Yun yung pinagkaiba. 'Di ba? Lalo na yung pag nagsi 69, hinlalaki mo sa pain nasusub, 'di ba? So, nakakatawa 'yon. Yung mga mix ni Rafael, solid 'yon. Tapos, although narinig ko na yung ibang angulo na ginamit ni Don Rafael kay Eds, yung atheist, 'di ba? Lagi naman ganun yung angulo kay Eds eh. Pero kahit na narinig ko na 'yon, gas-gas na angulo na 'yon kapag bumabattle si Eds, nagawan pa rin alam mo yun, nagamit pa rin ni Don Rafael yung angulo na yun in a creative way. Hindi siya masyadong nag-focus dun eh. May pakonti-konti lang na susundot sa ganung angulo, tapos mag-execute na naman si Don Rafael ng another punto, 'di ba? Ang ganda ng mix up na mga verses talaga ni Don Rafael. Kaya props, ganda nun. 9-7. Sorry Eds, pero nakukulangan talaga ako sa bigat ng ano mo dito, sulat. Okay, so 7. Nakabawi si Eds sa performance, pero sa bigat medyo nagkulang. Sa round 1 ni Eds, andun yung suntok, nagkaroon naman siya ng choke. So possible nga 9-8 pa rin to eh, 'di ba? So sige, 9-8 both rounds 1 and 2. So 18-16. Tama, 18-16. Rounds 1 and 2, Don Rafael yun. Pero, yun, may round 3 pa naman, bawi Eds. Yo! Parehas tayong SK Kagawad. Sana tanggapin mo yung advice ko sa'yo, hindi naman sa OA. Raf, kailangan sa mga bata turuan ng tamang landas, hindi turuan ng wordplay. Pukin ang inan to. Pukin ang inan to. Ibang klaseng nila lang. Unang project, movie marathon sa kabataan, tas ipapanood, battle ni Badang. Bayaran ako ni Phoebus. Ha? Kami Battle of the Night sa Gapo. Sige, mag-ingay ka leche. Dahil sampal sa'yo na yung kulot-salot sa event na yon ang nagbigay ng swerte. Kamusta ako kaharap? Kamusta ako kaharap? Ano masasabi mo? The game so cool? Madali ba akong tignan online pero mahirap laruin sa live na parang 8-ball pool? Lahat ng Motos MC tatalunin nyo para maibawi lang yung hearties? Ano, nakakatakot? Sige nga, buong grupo mo nakadepende palagi sa lock, sa pinto na flip top, paano makakapasok? So, totoo, sumali ako ng tournament sa Pulo. Bakit? Para ako magkampiyon? Tanga at bobo to. Gago, kaya ako kayo pinasok para sabihing mali spelling ng organization sa logo nyo. Organization, letter S, organization, yun eh, bobo. De, pero respeto kay Shernan, pati sa rules ng Pulo. Bawal mandamay. Ayaw niya kayong masaktan, aking nasangkot sa ganto. Pero alam mo sa sarili mo na yan din mismo dahilan kung bakit malambot pa kayo. Kita nyo naman! Kita nyo naman! Kung respeto kay Shernan, galing, sa rules ganda ng punto nun. Bawal mandamay. Ayaw niya kayong masaktan, aking nasangkot sa ganto. Pero alam mo sa sarili mo na yan din mismo dahilan kung bakit malambot pa kayo. Kita nyo naman! Ganda nun. Kita nyo naman! Etong taga-Pulo, durog, baon, sawi! Yan ang napiling pakay! Aray! Walang rules ngayon dito. Ngayon mo mararamdaman ang pakiramdam na may nakikidamay. Patay! Okay, strongest round ni Eds. Strongest round. Yung linis, sakto lang.
Pero yung pagtaas ng energy ni Eds dito sa round 3, malaking factor yon, malaking ano yan, malaking bagay yon. Kasi sa ilang beses ko na to sinabi sa inyo, round 3 yung pinakamahalagang round sa battle, no? Even 1 minutes yan, isa buhay, pulo, Motus, FRBL, basta kahit saan, round 3 ang pinaka kailangan mong bigyan ng pansin, 'di ba? So ang ganda nung round 3 ni Eds. Para sa akin, solid yun. Nakabawi si Eds in terms of punchlines. Nakabawi si Eds in terms of effectivity sa bigat. Diba? Yung round 2, nakulangan ako sa bigat doon. Pero sa round 3 ni Eds, andito yung punto, andito yung bigat, andito yung effective na angulo na pwedeng, na masasabi ko na tumama talaga yon kay Rafael. Lalo na yung tatalunin niyo yung lahat ng battle MC sa Motus para ipagiganti yung Lux, no? Parang ganon. So ayan, ang ganda nun. Basta ang ganda nung cycle, ang ganda ng punto ni Eds dito sa round 3. Pinakamalakas niya to. Okay? Bawi. Tignan natin. Nagpana at pakinggan natin. Yo! Pinuna pa yung spelling ni Kuya Shernan. Tanginan to, Abnoy. Hindi kita sagot pag sumunod ka kay Makoy, okay? Nag-battle sila once ni Hespero. Grabe niya pinersonal pero natalo ka pa din. Talaga namang snitches get stitches, kaso mas bagay sa bibig mo yung tahi. Pinakisamahan ka ng maayos, kaso sa kabila nung pag-akbay may balak pala na manakalto. Pinakita mo lang na ang best trait mo maging traitor. Iba yung ibubulgar lahat ng katotohanan sa pagiging totoo. May balak kang barilin siya habang ang dayon sumalo ng bala para sa'yo. Wala kang tunay na kaibigan! Si Espero pa nagsabi mismo, totoo lang na ang best trait Sorry, pero nagustuhan ko yung linya na yun. Mo maging traitor. Iba yung ibubulgar lahat ng katotohanan sa pagiging totoo. May balak kang barilin siya habang ang dayon sumalo ng bala para sa'yo. Wala kang tunay na kaibigan! Si Espero pa nagsabi mismo nun. Kaya kamusta ikot ng mundo kung yung nagsabing wala kang tunay na kaibigan kasama mo sa sirkulo! Oo, kasama niya sa sirkulo. Kaya wala kang kanto na matatakbuhan. At kahit anong paikot pa, karma sa bitch, babalik sa'yo yan. Pero enough of the drama. Sa Olonga po, tinalo to ni Jonas sa sariling liga niya. Tinalo to ni Jonas sa sariling liga niya. Tinalo to ni Jonas sa sariling liga niya. May kakampi pa yan na hindi wak. Kung may kakampi pa yan na hindi wak, pues kung nandito na si Pibus, ang bagong meaning ng PSP, may punggok sa flip-top. Pero, punggok sa flip-top. Tangina, may PSP na, nag-flip-top pa. Grabe yung apoy ni Pibus, palibasa, gasul. Pero, palibasa, gasul. Pero mawawala lang tong wannabe Arik, tipong hinigop ng black hole total sa enigma din naghahabol. Matutulala to sa sulat ko! Tipong yung hindi niya paggalaw dulot pa din ng stroke. Kapatid na Arlene! Kahit hanggang leeg ka lang, di ako dito machochoke. Oo, kasi yung... Kapatid na Arlene. Okay, naalala ko na naman yung video na yun sa Facebook na kapatid na Arlene sa hanggang leeg ka lang. Panoorin nyo sa Facebook yon. Wala to sa sulat ko! Tipong yung hindi niya paggalaw dulot pa din ng stroke. Kapatid na Arlene! Kahit hanggang leeg ka lang, di ako dito machochoke. Oo, kasi yung hindi machochoke. Kasi yung choke at status ko sa Phoebus Angle, yan ay mga peke na slip up. Patunay lang na hindi ako komportable paglaruan yung PSP. Dito ako nababagay sa flip top! Uy, gago! Takina! Flip top mag-iay para sila. Gago! Set up pala yun. Ulit, tangina. Leeg ka lang, di ako dito. What the fuck? Set up? Puhina. Machochoke. Oo, kasi yung... Grabe yung apoy ni Pibus, palibasa. Ulit. Tanginang ulit. Ang lupit. Kasi alam mo yun, nung time na nag-choke siya dito, sabi ko, kay Eds na yun. Alam mo yun, naka-ready na yung score ko eh. Ito, scorean ko na kayo ha. Scorean ko na to ng 9-7 sana in favor of Eds.
Yun na yun, nasa isip ko na yun. Pero tanginas, what a setup, no? Ang galing. Kasi, nag-spit si Don Rafael ng yung about dun sa choke. Tapos, tumawa yung crowd eh. Kung papakinggan nyo, tumawa yung crowd dun na parang sinasabi, or ang dating sa crowd nun is, hindi mag-choke pero nag-choke ka nga, di ba? Parang gano'n. Pero, ganda ng setup dun, Don Rafael. Tama. Pag kasama niya sa sirkulo, wala kang tunay na kaibigan, kasama mo sa sirkulo! Oo, kasama niya sa sirkulo. Kaya wala kang kanto na matatakbuhan. At kahit anong paikot pa, karma sa bitch, babalik sa'yo yan. Pero enough of the drama. Sa Olonga po, tinalo to ni Jonas sa sariling liga niya. Tinalo to ni Jonas sa sariling liga niya. Tinalo to ni Jonas sa sariling liga niya. May kakampi pa yan na hindi wak. Kung may kakampi pa yan na hindi wak, pues kung nandito na si Pibus, ang bagong meaning ng PSP, may punggok sa flip top. Pero, ang punggok sa flip top. Tangina, may PSP na, nag-flip top pa. Grabe yung apoy ni Pibus, palibasa, gasul. Pero palibasa, gasul. Pero mawawala lang tong wannabe Arik, tipong hinigop ng black hole total sa enigma din naghahabol. Matutulala to sa sulat ko! Tipong yung hindi niya paggalaw dulot pa din ng stroke. Kapatid na Arlene! Kahit hanggang leeg ka lang, di ako dito macho-choke. Oo, kasi hindi macho-choke. Kasi yung choke. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kapatid na Arlene, kahit hanggang leeg ka lang, ako hindi mag-choke. Tapos kung papakinggan nyo, natawa yung crowd doon kasi syempre hindi pa naman nila alam yung paparating na nasuntok doon, no? Pero grabe yung setup, no? Puta, inulit ko pa yon. Grabe yung pagiging creative ni Rafael dito. Yung hindi niya paggalaw dulot pa din ng stroke. Kapatid na Arlene! Kahit hanggang leeg ka lang, di ako dito macho-choke. Oo, kasi hindi macho-choke. Kasi yung choke at status ko sa Phoebus Angle, yan ay mga peke na slip up. Patunay lang na hindi ako komportable paglaruan yung PSP. Dito ako nababagay sa flip top! Tangina! Flip top mag-iay para sa laban na yun! 1 minute solusyon, 2. Tangina mo. Hindi na kailangang i-elaborate pa yung round 3 ni Don Rafael. Nasabi ko na sa inyo. Sobrang, alam mo yun, successful yung ano na yun, yung setup na yun. So, sabi ko sa inyo, 9-7 yun kanina in favor of Eds dahil sa choke ni Don Rafael. Pero nung narinig ko yung buong round 3 ni Rafael na it turns out na tawag dito, set up yung choke na yon, sobrang nag-iba yon, 'di ba? Ganda nung creativity na ginawa ni Don Rafael doon. So 10-9 in favor of Don Rafael. Sorry, Eds, sa'yo na sana yung round 3 pero wala, kakaibang Don Rafael yung lumitaw sa battle na to. So, sabi ko nga, ang ganda nung performance ni Don Rafael, nagustuhan ko yon. Ang ganda nung pagkakahimay, ang ganda ng pagkaka-execute niya sa mga verses niya, ang ganda ng pagkakatahin niya doon sa mga verses niya, ang ganda nung pagsingit niya ng mga joke lines doon sa gitna ng mga seryoso na linya. Galing. Ganda nung creativity, yung fake joke, ang angas nun. Diba? So, props kay Don Rafael. Strongest round niya yung round 3. So 9-9-10, 28 points para kay Don Rafael. Kay Eds, ano ba yung score ko sa round 1 ni Eds? Basta yung round 2, 8, tapos 9, 17. Ano ba yung score ko? 8, no? 8 points para kay Eds sa round 1. So 8-8-9, 16-25. 25 points para kay Eds. Kay Don Rafael, meron siyang 28 dito. So, 28-25. All 3 rounds, Don Rafael ako dito. 2, Don Rafael versus Eds. Mag-i-es pambes para sa kanilang pareho at para sa laban na yun. Solid yun. Para sa akin yun yung mga laban na panalo tayo lahat. Pero ang boto ng hurado, 3-0, magigay para kay Don Rafael. Pero shoutout lang muna sa mga katrabaho ko sa Mitsubishi. Pag gusto nyong bumili ng sasakyan, rekta lang kayo sa akin. Sa Global City ako. Tapos sa sales admin, sa
Kay Jun Matias, yun. Tapos Mantra sa grupo ko, salamat palagi. Pati kay Ed, Yeah, solid. shoutout sa pinsan ni Chito, si Maxi, si Utol Macdo, at pinsan niya foreigner na nagtatagalog. Siyempre, Bong Ibahan, Batangas, Oji Baudon, Oji Mad, Mike Ted Omic, Manager, Eligoy, Dogtown Records, Perugang, kay Mami Arjing Kasala, Alex Cortez ng Caloocan, Antipolo, Recto, tangin mo. Salamat. So, ayun. Strongest round ni Eds round 3 and akala ko sa kanya na yon, pero grabe yung pagiging creative ni Don Rafael sa round 3, kaya sa kanya yun. All 3 rounds Don Rafael, na-explain ko naman sa inyo kung ano yung naging story ng battle na to. Sana nagustuhan nyo yung pag-breakdown ko dito. So yun, props kay Don Rafael, solid yun. And syempre props pa rin kay Eds, no? Bawi. Okay, tatlong battle pa ang i-review natin sa 1 minutes, pero so far 8 pa lang yung yung battles na na-upload. So meron pang dalawa. So habang nag-aantay dun sa dalawang battle, tatapusin muna natin yung Crime vs Dodong Saipa. Then after nun, baka mag-PSP muna tayo. Especially yung dalawang battle sa Matira Mayaman, Poison 13 Pistol, tsaka Akata 6 Threat. Okay? So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.